Hello guys, good day and kumusta kayo mga IB? Kumusta kayo mga trader? Tayo ay magsisimula ngayon at gagawa ng ah, video tutorial kung papaano natin gamitin ang ating Vantage account. Sa video na to, ituturo ko kung papaano kayo mag-add ng account, mag-add ng standard account, mag-add ng cent account, then paano kayo mag-deposit sa inyong standard account to transfer your fund from standard to cent account para yung cent account doon tayo mag-trade ng ating gold. And ngayon guys, ang una nyong gagawin para makapagsimula ay pumunta kayo sa web browser. Chrome browser or any browser will do. Yan. Kung makikita nyo, andito tayo ngayon sa web browser ng Vantage. Ang gagawin nyo lang is, itatype nyo tong web address. Yan po yung web address na kailangan nyong i-type sa inyong web browser. And yan, i-copy paste nyo lang yan or i-type nyo. Then search. At pag na-search nyo, mapupunta kayo sa client portal login ng Vantage. Then, ang gagawin nyo next is, itatype nyo yung inyong email login. So, ang gagawin nyo, lagay nyo dito yung email login nyo or yung email na niregister nyo sa Vantage account nyo. Tulad niyan. So maglagay kayo, ilagay nyo yung login email nyo and yung password nyo. Then click login. Pag login nyo guys, papasok kayo sa inyong web portal o sa inyong dashboard. At ito ay nasa IB pa. So client lang kayo guys, nasa client kayo. And pag login nyo guys, ito ang mag-a-appear sa inyong web. Now, ang gagawin nyo guys, pumunta kayo sa account. Click nyo tong account. At yan. Kung makikita nyo guys, yung sa akin guys, meron na akong mga account. So, ito na yung nagawa kong account. So, sa mga baguhan dyan, sa mga wala pang account, ang una nyong gagawin is, click your account, then click open account. Pag click nyo ng open account, click nyo yung live account. Pag click nyo ng live account, huwag nyo na itong galawin guys. Wala na yan. Wala na kayong gagalawin. Ang una nyo lang gagawin is, click your standard STP account. Ito lang yung i-click nyo guys. Standard STP. Then, choose account currency. Ang ginagamit nating account currency guys is USD or US dollar. So, yan. Click nyo, lagay nyo lang yan dyan. US dollar. Then, iwan nyo lang to as blank. Then, click by ticking this box. Yan. Click nyo lang to. Then, click submit. Pag nag-submit na kayo guys, automatic yan mag-a-appear na dito yung standard account nyo guys. So, ang next yung gagawin guys is mag-create naman tayo ng isang account, yung cent account. Click nyo lang ulit yung open account. Click live account. Wala nang gagawin dito. Recommended MetaTrader 5. So, yun na yan. Then, ito na i-click nyo, cent account. Pag click nyo ng cent account, select nyo USC. So, sa cent account yan. So, pagkatapos nyan, iwanan nyo na lang itong blanco. Click nyo by ticking this box. Then, click submit. Pag click nyo yan guys, mag-a-appear na yung cent account nyo tulad nito. Meron na ako standard account. Etong standard account, ginagamit ko lang to pang top up and withdrawal. So, dito. Then, yung cent account, dito tayo magte-trade. Dito talaga tayo magte-trade, cent account. From standard to cent. So, ngayon, paano mag-deposit guys? Ganito ang gagawin natin. Unang-una nyong gagawin, mag-deposit muna tayo sa standard account natin or sa STP account. Click deposit. There. Yan guys, mag-navigate na yung ganyan. Ang lalagay nyo lang dito is, pwede minimum. Minimum natin is $10. And sa ngayon guys, ipapakita ko sa inyo for tutorial purpose only, magde-deposit tayo ng $30. Yan guys. Ngayon guys, ang gagamitin ko dito guys, pag top up guys, is e-wallet o yung GCash. Pwede rin kayo mag-top up gamit ang GoTime, Maribank, or any e-wallets will do. Ngayon guys, pag click ko ng $30,
Tingnan muna natin ang current price ng $30 sa pesos. So, ito siya. 1,800. Then, click continue. Pag click continue, itong bubungad sa atin guys sa pag-deposit. So, ang pipiliin natin is local banks. So, local banks, then click ko yung GCash. Sa GCash guys, 24/7 instant ang deposit dyan or instant din ang withdrawal dyan. So, ang ginagamit ko ngayon guys is GCash. Click GCash, then continue. So, ito ang bubungad ngayon guys. So, ang 30 USD is 1,866.74. So, yan ang dapat natin i-cash in. So, yan guys, makikita nyo, may pay to account. Yan, number, board applied. Deposit amount, $30. So, mako-convert siya amount na 1,866.74. So, ngayon guys, i-click natin tong pay now. Pag-click natin ng pay now, lalabas yung QRPH. So, ito yung lalabas at bubungad. So, ngayon, magla-login tayo sa ating GCash account. So, pag-login natin sa ating GCash account, yan, pag-login ko, i-scan na lang natin yung QR code. Yan. Pag-scan sa QR code, yan yung lalabas, payment, then click pay. So, ayan guys. So, nakapasok na guys. Kung makikita nyo kanina, walang laman yung standard account ko. So, ayan, kung makikita nyo guys, transaction history, via scan QR code. Then, punta na tayo sa ating Vantage. So, ayan guys, kung makikita nyo guys, meron ng laman ng ating USD account or yung standard account. Punta ulit tayo sa ating account, check natin. So, ayan guys, kung makikita nyo, pumasok na yung 30 USD. Yan, gamit ang GCash. Ngayon guys, paano natin i-transfer tong 30 USD dito sa ating sent account? Ang gagawin lang natin guys is click yung fund. Fund. Yan, punta tayo sa fund. Pag click nyo ng fund, ito yung bubungad. So, punta tayo ngayon. Next, ang gagawin natin is click transfer between account. Click transfer between account. Ngayon guys, ang pipiliin natin dito is ganito. Hanapin natin yung standard account natin na meron laman. Tulad nung kanina, nag-top up tayo gamit ang GCash sa standard account natin. Click natin to, yung $30. Then, ang gagawin natin is i-transfer natin siya sa sent account. Yan. Kung makikita nyo, yung sent account, ito yung sent account natin, sent STP. Yan. Ngayon guys, ita-transfer natin yung 30 USD dito sa sent STP natin o sent account. Then, click natin yung max. Then, ito yung papasok sa atin, 3,000 USD. Submit. Yan, submit successful, order submitted. Check the result, view the order. So, yan na guys.
Then, balik tayo sa ating account. Kung makikita nyo guys, yung laman natin na 30 USD na transfer na natin dito sa ating sent account or sa USC. So ngayon guys, dito tayo magsisimula mag-trade. So ang gagawin lang natin is click trade. There we go. And ayan, dito tayo magsisimula mag-trade. Ito yung gagamitin natin paano tayo mag-entry ng ating trading. So punta tayo sa metals, punta tayo sa gold. Guys, gold yung tinetrade natin guys ha. Dito na tayo magsisimula ng trading. So pag sinabi ko sa GC o sa group chat natin na we're going to sell, i-click nyo lang yung sell, then ito yung volume natin or lot size. Always lot size natin is 0.03 yan, or pwede rin 0.08 yan. Lot size natin guys na gagamitin sa ating sent account is 0.08 or 0.03. Yan lang ang ating required lot size na gagamitin. Okay? 0.08. Goods na yan. Pag sinabi kong sell, pag market ang gagamitin natin, current market price, eto lang gagamitin natin, market. Automatic na yan. Pag sell yan, kung ano yung price ni market, dyan siya mag-execute. Pero pag sinabi ko buy limit or sell limit, ang i-click natin is limit. Then, ilalagay natin yung market price na i-execute natin. Example, kung sa limit, sabi ko buy limit, ito yung price ng buy limit. 43.66. Example, sabi ko 43.66, buy limit. Click nyo yung buy, click nyo yung limit, then yung price na 43.66. Yan, dito ko ilalagay. 43.66. 43.66. Then, lot size 0.08. Then, yung take profit, kung ano yung nakalagay sa trading view na take profit, yung desired take profit nyo na gusto nyo, pwede nyo ilagay. Sample, ito, gusto ko mag-take profit ako dito sa area ng 4584. Lagyan natin dito. Teka muna. Pakita ko sa inyo. Sample. Take profit natin. 4489. Ito. Full TP na yan. 4489. So, punta kayo dito. Lagyan natin na take profit is 4489. Take profit. So, mag-gain daw tayo ng 984 USC. Pag nag-TP hit yan. Automatic yan. Pag na-hit ni market yung price na yan, automatic take profit na tayo. Or mag-gain tayo ng 984 USC. Ngayon, sa stop loss naman, kung ano ibibigay ni indicator na stop loss, yun lang din isusunod natin. Sample, ito ang stop loss, 43.64. Punta tayo dito sa stop loss. 43.64. 43.64. So, maloloss tayo ng 16 USC. Pag na-hit ni market yung 43.64, matatalo tayo ng 16 USC. So, ganun lang siya guys. Ngayon, i-press nyo na yung buy. So, automatic na yan siya mag-confirm at magre-reflect na yan siya dito sa pending order. Kung makikita nyo ang order place, order submitted, makikita nyo dito na siya sa pending order. So, naka-pending pa yan siya guys kasi ang ginawa natin is buy limit. Kumbaga, nag-buy tayo o nag-place position tayo in advance. So, dito, magti-trigger lang yung price natin dyan o papasok lang execution natin. Pag si market, bumaba na dyan, pumunta na sa area na pinili natin mag-buy limit. And then, pag pumasok na dyan, kung nakuha niya ang TP1 natin, na ginawa natin kanina, tulad nito, click natin itong parang ballpen. Pag na-click niya yan, kung na-TP hit tayo o nag-take profit hit, na-hit niya itong 44.89, kikita tayo ng 984 USC.
Pero pag si market pumunta sa presyo ng 43.64, matatalo tayo ng 16 USD. So, ganyan lang siya guys. Ganun ang trading. So, sana guys sa video na to may natutunan kayo and sana masundan nyo ng maayos ang ating video tutorial. So, yan lang guys. Thank you so much.